Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po sa inawit natin kanina, Hosanna, Hosanna in the highest. So yan po ay pinakamataas na papuri para po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So sabay-sabay nga natin sabihin, Hosanna, Hosanna. Hallelujah. Hosanna, Hosanna in the highest. Praise the Lord. Ngayon po Sunday na ito, ano po ang inyong pagkakaalam na atin po isinicelebrate? Kasi next Sunday or this week, we will commemorating yun pong mga sakripisyo, pagkamatay, pagkabago ni Jesus sa cross ng Kalbaryo at yung kanyang muling pagkabuhay. Ano ang meron para sa Sunday na ito? Tayo po ay commemorate ng Palm Sunday. Amen? Palm Sunday. Nakita po ninyo yung picture na yan? Yan po yung pag-entry ni Jesus, pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At ito po ay aking pong pinamagatang the courageous entry of a king. Isang matapang na pagpasok ng isang hari sa Jerusalem. Bakit po matapang na pagpasok ni Jesus? Ito po, Matthew chapter 21 verse 1 to 11. Ang focus po ng mensahe na ito ay yun pong pagiging mapagpakumbaba ng ating Panginoon. At yung kanyang pagpasok sa Jerusalem ay mayroong layunin. At yan po ay nangahulugan lamang na ating pong susundan yung mga magagandang halimbawa kahit ito po ay patungo sa isang sakripisyong gawain. Binibigyan po ng diin ng talatang ito ang pagmatapang na pagpasok ni Jesus upang tuparin ang kanyang misyon. Ano po ang kanyang misyon? Ang kanyang misyon ay upang mamatay o ipako at mamatay sa cross. Para kanino yung kanyang misyon? Yan po ay para sa lahat ng tao. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, ang misyon ng Panginoong Jesus ay para sa iyo at para sa akin. At makita po natin na yung mission na ito ay naging matagumpay. Naging matagumpay ang ating Panginoong Jesus. At dito po sa talata na ito, ating ulit pong pag-aaralan at bibigyang diin ang ating Panginoong Jesus bilang sovereign God o sovereign King, ang makapangyarihan at ang Diyos na may authority sa lahat. Ang Diyos na kung saan ay mapagpakumbaba at hinulaang hari na darating upang magdala ng kaligtasan sa lahat. Kaya sa umagang ito, atin pong saliksikin yung mga mensahe kung paano tayo sumunod, kung paano natin gawin yung wastong pagsamba, at kung paano natin lubusang kilalanin ang ating Panginoong Jesucristo upang sa ganon, mula sa ating papuri at pagsamba sa Kanya, patungo sa personal na pagpapasakop sa paghahari, sa Kanyang paghahari sa ating buhay. Kaya tayo po ay sandaling yumuko. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila,
banal at makapangyarihan sa lahat. Kami po ay narito sa iyong harapan ngayong umaga. Nagpupuri at sumasamba sa iyo. Amin pong inaalala, Panginoon, at alalahanin ang mga ginawa mo, Panginoon. 2,000 mahigit na ang taong lumipas. Hayaan niyo po, Panginoon, na ngayong umaga ay patuloy naming isuko ang aming buhay at ang aming puso sa iyo. Saligsige mo po kami, Panginoon. Kung meron po kayong makitang pagkakasala, karumihan, pagkakamali, mula sa aming mga iniisip, sinasabi, at maging sa aming mga ginagawa, Panginoon, patawarin mo po kami. At ibuhos mo po ang iyong masaganang biyaya at pagpapala sa aming kalagitnaan. Dalangin po namin ang pagkilos at pagsama ng iyong banal na Espiritu, upang sa gayon maramdaman po namin ang iyong banal na presensya, ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan. At ikaw ang siyang mabigyan namin, Panginoon, ng kapurihan, ng kaluwalhatian, at patuloy ka naming parangalan sa aming buhay. Dahil karapat-dapat na ikaw ay aming itaas. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito. Sa matamis na ngalan ni Jesus. Amen. Sa binasa po natin talata kanina sa Matthew chapter 21, verses 1 to 11, ay akin pong hinati sa 4 na punto upang makilala natin ang gusto ang ating Panginoong Jesus. Ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, at Diyos ng mga Diyos. At upang sa ganon ay atin pong masundan ang kanyang mga aral na itinuturo niya sa talatang ito. Mga bagay na kanyang itinuturo sa atin sa kanya pong matapang na pagpasok sa Jerusalem, na kung saan ito ay nagdala sa kanya sa mga sakripisyong ginagawa niya para po sa bawat isa sa atin. Now, dito po sa mga talata na ito, makikita po natin dito ang paghahanda ng ating Panginoong Hesukristo bilang hari at yung kanya pong kapangyarihan, yung kanyang authority na ipinakita sa bawat isa sa atin dito po sa talatang ito. Sabi po sa Matthew chapter 21 verses 1 to 3, malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo, inutusan ni Jesus sa kanyang dalawa sa kanyang mga alagad, at sabi niya, pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo agad doon ang isang inahing asno na nakatali. So kung meron po kayong mga Biblia, ay sundan nyo na lamang po ako. Ang sabi pa rito, kasama ang kanyang anak, kalaganin niyo ang mga iyon at dalhin sa akin. And verse 3, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyo, kailangan iyon ng aming Panginoon, at ipapaubayan niya agad ang mga iyon sa inyo. Masasabi po natin na ito pong ganap dito po sa talata na ito ay merong paghahanda ang ating Panginoong Hesukristo bilang hari na papasok po doon sa Jerusalem. Ang makikita po natin dito yung kanyang pagpaplano kung paano siya papasok sa lugar na yon, sa Jerusalem. Yung pagpasok po ni Jesus ay hindi po yung coincidence lamang. Hindi po ito coincidence lang na nakita na kung saan ay basta-basta na lamang siyang papasok doon sa Jerusalem. Ito po ay nakaplano. Ibig sabihin, ito po ay itinakda ng Diyos. Itinakda ito na mangyayari. At ito po ay nagpapakita ng kanyang banal na kapangyarihan at kontrol sa bawat detalye ng mga pangyayari sa ating buong mundo, sa buong mundo. Sa bawat bansa, sa bawat pamilya, sa bawat individual, meron pong plano
ang Diyos at dito po naganap yung mga plano ng ating Panginoong Diyos. At dahil dito, nagbigay siya ng kanyang eksaktong tagubilin o instruction para sa kanyang mga alagad. Nagpadala si Jesus ng kanyang mga disipulo upang kunin ang isang asno na ipinakita yung kanya pong pagiging makapangyarihan Diyos at bilang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Makikita po natin dito ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya itong mga disciples niya ay hindi po nag-alilangan na sumunod sa kanyang iniutos, sa kanyang pag-uutos. Bakit? Sapagkat nakita nila, nakilala nila na ang Panginoong Jesucristo ay makapangyarihan Diyos. Siya ang hari na kanilang pinaglilingkuran. Ang hari na makapangyarihan at may kontrol ng lahat ng bagay. Kaya sabi niya, pumunta kayo ron at kunin ninyo itong asno na ito sapagkat yan ay kailangan ko. Yun ang kanyang request sa kanyang mga disciples. Sabi niya, kailangan sila ng Panginoon. Meaning to say, makita natin dito na inaangkin po ni Jesus yung pagmamayari. Bakit? Sapagkat tunay na ang ating Diyos ang siyang nagmamayari ng lahat. Amen? Maliban sa siya ang may kontrol ng lahat ng pangyayari sa daigdig na ito, ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang may otoridad maging sa lahat ng ari-arian ng mundong ito. Sapagkat lahat ng yan ay mga pag-aari niya. Kung meron man tayong mga hawak na mga tinatangkilik, yan po ay galing sa ating Panginoon. Amen? Yan ay galing sa Diyos. Yung relo mo, yung sapatos mo, yung kasuotan mo, yung damit mo, lahat po ng ito ay galing sa ating Panginoon. Sapagkat siya ang nagmamayari ng lahat ng bagay. Ikalawa, ipinakita rin po ang puntong ito na kung saan ang karakter ng ating hari at yung propesiya na naganap dito po sa pangyayaring ito sa pagpasok ni Jesus o matapang na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Sabi po dito sa verse 4, sa ngayon natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo. Tingnan mo, ang hari ko'y darating o dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. And verse 6, lumakad nga mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito at isinabit sa likod ng mga ito ang kanilang balabal pagkatapos sumakay dito si Jesus. So, ito pong pangyayari na ito, isang fulfillment noon po sinasabi po ng banal na salita ng Diyos. It is a fulfilling scripture, a written word mula sa ating Panginoong Diyos. Natupad kung ano po ang nakasulat sa banal na aklat ng Biblia. Tinupad dito ni Jesus yung kanya po sinabi doon po sa Zacarias chapter 9 verse 9 na sa pamamagitan ng pagpasok bilang isang hari ay hindi ito karangyaan kundi isang asno na nagpapatunay na siya ang ipinangakong Mesiyas. Sabi po ng Zacarias chapter 9 verse 9, O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan pagkat dumadating na ang iyong hari na magtatagumpay at mapagwagi, dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang ganyang sinasakyan.
So this is the fulfillment what is written in the Bible. Na ang Mesyas, ang tagapagligtas, ay sasakay sa isang asno. Pagpapakita ng kanya pong gentle authority. Di gaya po ng mga makalupang hari na nakasakay sa isang kabayong pandigma. Si Jesus ay nakasakay lamang sa isang asno. Ano po ba ang ibig sabihin ng asno? Ito po ay sumisimbolo sa kapayapaan, kababaang loob, at pamumuno na may pusong naglilingkod. Hindi siya nakasakay sa isang kabayong pandigma na nagpapakita ng kapangyarihan ng tao, ng lakas ng tao, kundi magiliw na ipinakita ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagiging mapagpakumbaba. Dahil nais niyang maranasan ng lahat ng tao ang kapayapaan at makita sa bawat isa sa atin ang kababaang loob. Lalo na sa mga taong namumuno, dapat mayroong servant heart. May isang puso na kung saan ay handang magsakripisyo at handang maglingkod sa ating Panginoon. Makita din po natin dito yung pagsunod ng kanyang mga disciples. Dahil sa gayong paraan ng ating Panginoong Hesus, pumasok sa Jerusalem na para siya ay pumapasok sa bitag ng kaaway sa kamatayan. Subalit, ang hangad niya pa rin ay kapayapaan, kababaang loob at pagpapakumbaba bilang isang pinuno. Ang kanyang mga disipulo ay sumunod sa kanya. Sumunod ang mga disciples ni Jesus na walang pag-aalinlangan. At ipinapakita dito ang ating tungkulin bilang mga disciples ni Jesus na paglingkuran natin ang ating hari. Amen? Ang ating hari ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating hari na kung saan hindi nagmataas. Ang ating hari na hindi nagmamayabang. Ang ating hari na kung saan ay napaka-gentle and loving. At si Jesus po ay habang pumapasok doon po sa Jerusalem, sakay-sakay, yung doon sa isang asno. Ang ating Panginoong Jesucristo na hari ay siya po ay winelcome ng mga taong naroon. Nagbibigay sila ng pinakamataas na papuri. Tinanggap si Jesus ng mga Israelita sa Jerusalem na mayroong pagpupuri at pinakamataas na pagsamba. Sabi po sa verse 8, maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Kumbaga sa panahon po natin, sa panahon po natin ngayon, ito po ay parang paglalagay ng carpet sa isang presidente o hari ng bansa. Makita po natin dito yung pagpapasakop ng maraming tao. Sa pamagitan ng kanilang paglatag ng kanilang mga kasuotan, ng kanilang mga balabal,
na kumakatawan sa paglalagay ng kanilang sarili sa harap ng ating Panginoong Hesukristo na hari ng mga hari bilang tanda ng kanilang pagbabasako sa ating Panginoong Jesus. At doon po sila ay sumisigaw. Ano ang kanila pong sinisigaw? Hosanna! Hosanna to the highest. Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Ang kanila pong sinisigaw doon sa pagsasabi ng Hosanna, Hosanna, ay sinasabi nilang, iligtas niyo kami ngayon. Sapagkat kinikilala ng ilan sa kanila, ilan sa mga tao naroon na si Jesus ang Mesyas, ang tagapagligtas. Kinikilala siya ng mga tao na nagdadala si Jesus ng kaligtasan sa kanilang bayan. Hosanna, Hosanna. Subalit, makikita po natin sa mga susunod po ng mga pangyayari. Noong si Jesus po ay pumasok sa Jerusalem, habang siya po ay nilatagan ng mga kasuotan o balabal ng mga taong naroon bilang bahagi ng kanilang pagtanggap, pag-welcome sa Panginoong Jesus. At sumisigaw sila ng Hosanna, Hosanna. Yun po mga taong sumisigaw ng Hosanna, Hosanna. Yun din po ang sumisigaw, ipako siya sa cross. Minsan, dumarating po sa buhay nating mga mananampalataya na kapag hindi po natin nagugustuhan ang nangyayari sa ating buong buhay, ang Diyos na ating pinupuri, sinasamba, ay atin din pong binabawi ang pagbibigay sa Kanya ng parangal at pinakamataas na pagsamba. Tayo rin ang siyang nagpapakrucify sa Kanya, ang nagpapako sa Kanya sa cross. And that is the sad reality of many Christians today. Tayo rin po ang sumisigaw na ipako siya sa cross. Nakakalungkot na pangyayari. At nadudurog po ang puso ng ating Panginoon Diyos. Kapag ganoon po ang nakikita niya sa atin, kapag ganoon po ang narinig niya sa atin pong mga bibig, na kapag Sunday, we are worshiping Him. We worship the Lord. Pero pagkatapos ng Sunday, Monday, hanggang Saturday, hindi natin magawang purihin at sambahin ang ating Panginoon. Minsan nabubuhay tayo sa isang araw lamang ng pagiging Kristiyano. And that is Sunday. Ang ating mga bibig kapag nasa loob ng simbahan ay puro papuri para sa ating Panginoon. Pero kapag tayo ay nasa labas ng simbahan, ang ating isinisigaw ay sumpa, pagmumura, pagsigaw, at pananakit na salita sa ating pong kapwa. Hindi po natin nalalaman minsan na tayo pala ay kabahagi o kabilang sa mga nagpapabako kay Jesus sa cross. That is the sad reality. Church, ito po ay isang malaking hamon sa bawat isa sa atin. Huwag lamang po natin bigkasin yung salitang Hosanna sa araw ng linggo.
Amen? Kundi banggitin po natin yung salitang Hosana na may pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon araw-araw. Amen? Yan po ang napakalaking hamon sa bawat isa sa atin. You can worship the Lord, but you can also declare curse o sumpa sa ibang tao. So panatilihin po natin sa ating mga sarili ang ganito pong mga kataga na kung saan ay nagbibigay po tayo ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Amen? And lastly, ang pagkatao ng ating hari na pumasok sa Jerusalem o matapang na pumasok sa Jerusalem. Pagpasok ni Jesus sa verse 10, sabi rito sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Sino kaya ito? Tanong nila. Ibig sabihin, hindi po lahat ng tao na naroroon ay kilala si Jesus. Merong mga ilan-ilan lamang o maaaring yung mga disciples ni Jesus. Pero dahil merong sumigap ng Hosana, Hosana, itong mga tao, itong hindi kilala si Jesus, sila rin po ay sumunod na rin, nakiayon na rin at sumisigaw sila ng Hosana, Hosana. Subalit, ang realidad, ang katotohanan ay hindi pala nila lubusan kilala ang Panginoong Jesus. Kaya ang tanong po ng mga taong naroroon, who is this? Sino ang tao ito? Pagpapatunay lamang na ang ating Panginoong Jesus ay hindi kilala ng lahat ng tao na naroroon. Maaaring ang buong lungsod ay naantig doon sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Subalit itong katanungan na ito, who is this o sino ang taong ito, dapat ay sagutin o masagot ng mga taong naroroon kung sino siya. Kung sino si Jesus. Siya ba ang propeta? Siya ba isang guro? O siya ay tagapagligtas at ang anak ng Diyos? At sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ito rin po mga katanungan na ito ang siyang dapat sagutin ng isang simbahan. At sino po ang simbahan na ito na tinutukoy ng Biblia? Ang mga taong sumasamba at naglilingkod sa ating Panginoon. Tayong lahat po yun. Amen? Tayo po ang simbahan. At dapat tayo po ay nakahanda na sumagot kapag mayroong tao magtatanong, sino nga ba si Jesus? Kasi hindi ko pa kilala si Jesus. At tayo po bilang isang simbahan, ipakilala po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na siya ay hindi lamang isang guro, na siya ay hindi lamang isang propeta, kundi ang ating Panginoong Jesus, ang ating tagapagligtas, na siyang anak ng Diyos, na isinugo dito sa mundo upang isakripisyo ang kanyang sariling buhay para po sa ating lahat. Upang tuparin ang kanyang misyon at iligtas tayo mula sa kapahamakan at dalhin tayo sa isang buhay at doon sa eternity. Makikita po natin na yung mga taong naroroon ay meron pong mga partial na pag-unawa. Ibig sabihin, hindi po buo ang kanilang pagkakilala kay Jesus sa mga taong naroroon. Hindi nila kilalang lubusan ng ating Panginoon. Kinikilala siya bilang isang propeta, ngunit higit siya sa isang propeta. Mga kapatid, sino nga ba ang sinasabi mong Jesus sa buhay? Isa lang ba siyang mabuting guro para sa iyo? Isa lang ba siyang propeta para sa iyo?
o ang iyong Panginoon at tagapagligtas? Yan po ang katanungan na dapat po natin sagutin. Sino nga ba si Jesus sa ating pagkakilala? Subalit, kung ang Panginoong Jesus ay iyo nang na-meet personally, maaaring kilala mo na siya. Dahil kapag nagkaroon tayo ng personal encounter kay Jesus, hindi siya titigil sa atin hanggat hindi nababago ang ating buhay. Amen. Hindi titigil ang ating Panginoong Jesucristo hanggang walang makikitang pagbabago sa ating buhay. So if you truly have personal experience with the Lord, ang buhay mo ngayon ay nagta-transform. Hindi man perfecto yung pagbabago dahil lahat tayo ay nasa proseso, ngunit makikita natin ang pagbabago. Amen? Makikita natin ang pagbabago na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. So mga kapatid, hayaan niyo po, tapusin ko po ang mensahe ngayong umaga sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang matapang na pagpasok ni Jesus ay upang tuparin ang kanyang misyon. Ang misyon niya ay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa madaling salita, kinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin kayang bayaran ang lahat ng ating pagkakasala. Kaya ang Diyos ay gumawa ng paraan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan ang Diyos ay nagkatawang tao upang siya ay bumaba at makisalamuha sa tao at maranasan ang buhay na kung saan nakaangkla sa ating Panginoong Jesucristo. Isang buhay na kung saan ay may pagbabago. Isang buhay na kung saan ay ligtas na. At higit sa lahat, isang buhay na mayroong kasiguraduhan doon po sa langit. Kaya, kilalanin po natin ang ating hari. Recognize the King, and that is the Lord Jesus. Kilalanin natin si Jesus bilang hari ng ating buhay. Tingnan natin siya bilang isang makapangyarihang hari at hindi isang katulong lamang para sa ating mga sariling agenda. Amen? Kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang hari ng ating buhay. At magpasakop tayo sa Kanya. Hayaan natin na ang Kanyang kapangyarihan ang siyang bumago ng ating buhay. Hayaan natin na ang kapangyarihan niya ang siyang pumasok sa ating puso. At anuman ang laman ng puso natin na hindi kalugod-lugod sa harap ng Diyos. Lahat yan, kung willing kang alisin ang lahat, ang papalit dyan ay ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Ang papalit sa ating puso ay walang iba kundi yung fruit of the Holy Spirit. Pag-ibig, kagalakan, kabutihan, at marami pang iba. Lahat po ng yan ay makikita sa buhay ng isang tao sumusunod at naglilingkod sa ating Panginoon. At ibinibigay niya ang kanyang sariling buhay sa ating Panginoong Diyos. So, kilalanin natin ang ating Panginoong Jesus
bilang ating hari. Ikalawa, offer what you have. Ialok mo sa Diyos kung ano ang meron ka. Offer what you have. Tulad ng pag-aalay ng mga may-ari ng kanilang asno. Na tinawag tayo ng Diyos na hayaang gamitin kung ano ang meron sa ating buhay. Ari-arian, higit sa lahat ang ating sarili. Offer what you have. Hindi po basihan ng ating ipagkakaloob sa Diyos ay yung malalaking ipagkakaloob natin sa Kanya. Hindi po nagbabase ang Diyos sa kung gaano kalaki ang ating ibibigay sa Kanya. Sapat na sa Diyos ang ialay natin sa Kanya ang ating buhay at maging pagpapala sa Kanya. Amen? Hindi rin tinitignan ng Lord kung anong klaseng buhay meron ka. Kundi ang tinitignan ng Diyos ay ang puso mo na handang maglingkod at sumunod sa Kanya. And lastly, kung meron pa palang dalawa, worship with hosannas. Worship with hosannas. Yung tatanggapin natin si Jesus, hindi lamang sa linggo ng palaspas. O hindi lamang tuwing Sunday na tayo ay mag-worship sa Kanya. Kundi tanggapin natin si Jesus sa ating mga puso bilang ating personal na tagapagligtas. Panindigan po natin ang ating pananampalataya. At isabuhay natin ang hosanas araw-araw. Amen? Let's pray. Lord God, maraming salamat po sa umaga na ito. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na nagkatawang tao. At matapang mong hinarap, pinasok ang kamatayan. Kahit alam mo, Panginoong Jesus, na ang iyong pagpasok sa Jerusalem ay magdadala sa kapahamakan ng iyong buhay. Ngunit hindi alintana sa iyo. Sapagkat ang nais mo ay upang tuparin kung ano ang misyon na nakaatang sa iyo. At ang misyon na yan, Panginoon, ay upang iligtas kami mula sa anumang uri ng kapahamakan. Iligtas kami, Panginoon, at bayaran ang aming mga kasalanan. Lord, sa umagang ito, narito po kami nagpapakumbaba. Hayaan niyo po, Panginoon, ang aming buhay ay amin pong ipasakop sa iyo, Panginoon, sa iyong kapagyarihan. Ikaw naman, Panginoon, na siyang patuloy na kumilos at mamuna sa buhay po namin. Lord, hindi po namin kayang mabuhay. Hindi po namin kayang isigaw ang hosana sa pang-araw-araw kung sa ganang amin lamang, Panginoon. Dahil wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, kung meron man sa amin na narito sa iyong harapan na hindi ka pa lubos ang kilala. Kung meron man sa amin, Panginoon, na individual na hindi ka pa tinatanggap bilang Panginoon at personal na tagapagligtas. Lord, kumilos po kayo at mangusap sa kanyang puso sa mga oras na ito. At tulungan mo siya, Panginoon, na magpasakop siya sa kalooban, sa iyong kapangyarihan. Knowing, Lord,
na sa aming pagpapasanggop sa kapangyarihan mo ay may pagbabago, Panginoon, sa aming buong buhay. Na hindi namin kayang baguhin at tanging ikaw lamang ang siyang makakagawa nito, Panginoon, sa aming buhay, sa aming puso, maging sa aming kaisipan. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Isabuhay namin, Lord, ang hosanas, hindi lamang sa tuwing araw ng Sunday, but every day, Lord, mamumuhay kami na may pananampalataya. Isisigaw namin ang iyong pangalan sa kataas-taasan bilang aming hari, bilang aming Panginoon, at bilang aming Diyos. Panginoon, salamat po sa umaga nito. Naway, bless mo po ang iyong pong mga anak. At ang salitang ito, Panginoon, aming pong narinig, ay marami po kami natutunan, Panginoon. At tulungan mo po kami na isabuhay ang lahat ng ito. Salamat po, Diyos. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kalwalhatian. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.